ayun, si Ma'am Kat, parang sinasabi niya na pinapakaang-kaang lang, Oo. tinetenga. Parang on their own, di ba? Ganun Oo, lang sila. kaya Parang nga. walang pakialam sa Oo, kanila. yun na nga. Hindi maganda yun. Ngayon, para po mabigyan tayo ng update, hingi tayo ng update hinggil po dyan, ay makakausap po natin ang Chief ng Public Information Service at ng tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning po, sir. Yes, Sir Robert at Ma'am Doris, magandang umaga at gayon din sa lahat po. Isang Opo. ligtas na araw po sa lahat. Opo. Sir, nasa public information po kayo. Pero ang reklamo po ng mga ilang residente doon na apektado ng sunog, Sa Barangay Bagong Bayan sa Yan. Quezon City. Noong June 18 po ito, doon sa 30-story condominium. wala po kayong binibigay daw na impormasyon sa kanila at parang itinatago nyo pa. Parang pakaang-kaang po. Utay-utay po yung impormasyon na ibinibigay sa kanila. Oo, ang reklamo sir ay niwala daw kayong reported na Oo. wounded, pero ang dami daw nilang nasa ICU ngayon. Oo. Opo, ang pinarating na report po ng Quezon City Fire District dito po sa National Headquarters ay meron naman pong reported na 23 no na individual na difficulty in breathing no due to smoke exposure at karamihan nga ay nasa hospital at dalawang occupants din ang sustained minor laceration kaya total of 25 po sa initial na assessment sa nangyari nung June 18. At patungkol naman doon sa update, sa kasalukuyan po ongoing pa po yung investigation. Although last 23 of June ay nakapag-issue na ang BFC sa pamamagitan ng Quezon City Fire District, yung Property Recovery and Clearing Permit. Ibig sabihin, June 18 nangyari, after 5 days, ay inisyuan sila ng Recovery and Clearing Permit. Ang purpose nito ay para magkaroon na ng entry sa premises to recover and salvage mga belongings within the burned premises. So ang initial na investigation na ginawa ay ang sunog po ay nag-trigger talaga dahil sa sunog sa basement area. Ito yung refuse room kung saan landing yung garbage chute sa may garbage bin kasi ang building kasing involved dito ay mayroong garbage chute no at located ito sa hallway at meron namang fire dumper. Ibig sabihin ay may parang door no sa dumper sa bawat floor. Pag nagtapon ng basura diretso doon sa refuse room located sa basement at ang naulat ay nasunog yung refuse room or yung doon sa landing ng mga garbage kaya ang usok po ay umakyat Pataas. hanggang doon sa topmost floor at dumaan ito sa nasabing garbage chute. Ito po Opo. ay open vertical. Although bawat palapag meron niyang smoke damper no yung Opo. bawat pinto nga. Pero yun nga ang tinitingnan ng ating mga investigador kaya kasalukuyan ongoing pa rin po ang pagkakalap ng mga salaysay, lalo na sa mga testigo din, eyewitnesses, gayon din yung mga nasa hospital, ay patuloy pang naglalakap ng mga corroborative statement po at nakapag-submit na rin po sila ng mga debris and electrical wires for electrical analysis dito sa aming Arson Laboratory Unit para makita kung ano ang talagang dahilan ng sunog. So ongoing pa rin po ang pagkakalap ng mga impormasyon. Bakit po? Una sa lahat no ay nagkaroon ng stack effect. Yung ibig sabihin yung usok na nanggaling sa apoy sa basement ay umibabaw hanggang sa 29th floor at dahil hindi properly extracted o hindi gumana yung extraction, napuno pababa kasi ang chemistry kasi ng usok ay umiibabaw siya pero pag hindi siya nakasingaw ay pababa siya ng pababa. Kaya ito yung kung tawagin na stack effect no at lumabas to sa mga respective na pintuan or yung napunan ng mga garbage chute sa bawat palapag. Kaya napuno ng usok. Kaya yun yung isa sa mga ginagawang investigasyon kasi again no yung every chute kasi opening must be equipped ng automatic or closing smoke damper or yung fire door na assembly para Sir, i-prevent may yung report vertical din po, migration. sir, na hindi daw gumana. Reklamo ng ilang residente. Ano daw, hindi gumana? Walang alarm, walang water sprinkler. Na-identify po ba kung totoo itong report ng mga residente?
May mga nakapagbigay ng statement na narinig nila yung alarm pero hindi matagal. May mga other portion naman ng gusali na talagang walang narinig. So patuloy yan sa ginagawang investigasyon ng mga investigador assigned sa nasabing sunog. Kaya yun yung sinasabi natin na kumukuha pa tayo ng mga corroborative statement para patunay talaga na walang nangyaring trigger Opo. of alarm system doon. Opo. No? At maliban doon yung yung smoke extraction system, no? Yun yung tinitingnan kung bakit may technical failure or technical na hindi gumana ang smoke extractor. Kaya ang ginawa ng ating mga responders doon, yung mga portable na extractor Opo. ng smoke extraction ang ginawa doon para matanggal yung mga nasabing mga toxic na mga Opo. usok doon. Sir, last na lang, doon sa incident na to, so kung susumahin, yung effect po ng usok and all, may mga nadala po sa ospital. Gaano po karami ito na mga nadala sa ospital? Because, syempre, grabe yung pag nahinga mo yung toxic eh. Correct. Sa nakalat na impormasyon ng Quezon City Fire District ay 23 po na yung merong difficulty of breathing. Kaya ang iba pa raw doon ay nasa ICU at iba ay nasa critical na condition pa, lalo na may mga comorbidity, no? Opo. Yun po ang patuloy na ginagawang investigasyon at we ensure lalo na yung mga involved, yung mga residente doon na gagawin namin ang lahat ng makikita doon para mailagay sa final investigation report. Again, wala pa tayong any report na nire-release. Ang binigay lang natin sa management yung property recovery and cleaning permit last June 23 para magbigay daan na pwede na silang maglinis, pwede nang pumunta doon sa involved na burned premises po. Ayan, Okay, sige po. Aabangan po nating lahat, lalo na ng mga apektadong residente, Maraming ang inyong pong naghihintay report. eh. Oo, Oo. maraming naghihintay. Sir, In the meantime, thank you very much, sir, Yan. sa napakaliwanag Sir po Robert, na at- explanation. Opo, Ma'am Doris. Makakaasa po lahat ng mga nag-aabang po para sa talagang extensively at thorough investigation at ang actual report po na from Alright. DSC. Thank you, sir. At Thank you syempre, po. sa mga responde nating bumbero at emergency units. Thank you for po. your service. Si Fire Oo. Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief ng Public Information Service at ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Thank you. Partner, Kala ko magaganto ko. wala naman. Sorry. Bago tayo magbabay time, Yes. bati ko lang ng happy birthday! Ay, sino yan? Aha, bati ko lang ng wala bang pa happy birthday dyan, Bea? Happy birthday! Happy birthday kay Sir Adino Sabeniano ng Batobalani, Paracale, Camarines Norte. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday din kay Prince Jacob Salak ng Pampanga.